Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Isa pong karangalan ang kayo po ay makasama sa umagang ito at maging bahagi ng ating pong pag-aaral. Ang topic na naibigay po sa akin ay about sa Holy Spirit. Actually po ay isa po ito sa pinakamahirap na topic. At sa akin pong experience bilang mananampalatayang Adventista ay hindi ko rin po masyadong pinapansin ang topic na ito, mga kapatid. Kaya lamang ay mayroon po akong naging experience na isang araw ako'y nasa isang church at ang nag-speaker po doon ay isang dating pastor natin at dating president ng conference. At siya po ay nag-topic na hindi ko po masyadong maintindihan. Sapagkat kung aking isa-summarize yung kanya pong topiko, ay simple lang. Ang banal na Espiritu at ang Panginoong Jesucristo ay iisa lang. Hindi ko po alam kung iyan po ay inyong narinig na, mga kapatid. Ang ibig sabihin, wala hong sarili ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit daw ay ang ating Panginoong Jesucristo. At mayroon ding isang pagkakataon na nagtanong sa akin yung isang kapatid sa iglesia, sapagkat narinig niya rin yung the same na katwiran na ang Holy Spirit ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, sa akin pong ikangay pag-iimbestiga, hindi lamang pala ganon. Mayroon din po silang stand na ang Holy Spirit ay hindi persona. Narinig nyo na po ba yan or naniniwala po ba kayo dyan ang Holy Spirit ay hindi persona? Okay? Kaya nga, pagdating po sa pag-aaral ng Holy Spirit, sabi ko nga, ito po ay medyo mahirap na topiko, mga kapatid. Hindi ko po sinasabing ako'y expert sapagkat ako lang po ay nagbasa at yung akin pong ililecture sa inyo sa umagang ito ay gusto ko lang pong i-share. Ito po ay galing sa ating mga reference, standard reference po natin, hindi po ito aking sarili. Ang sagot ko to sa matanda na nagtanong sa akin ay simple lang. Ang sabi ng mga anti-Trinitarian, ang Holy Spirit ay hindi persona. Pero, ang sabi din nila, si Jesus Christ daw ang Holy Spirit. Pag-isipan niyo hong mabuti ang dalawang statement na yan. Ang Holy Spirit ay hindi persona, pero ang Holy Spirit si Jesus Christ. Alam mo, sabi nung matanda, nag-isip siya, oo nga no, niluluko ako ng harap-harapan. Ay bakit? Hindi daw persona ang Holy Spirit, pero ang Holy Spirit si Jesus Christ. Diyan pa lang, wala na. Si Jesus Christ ba persona? Siya ba yung Holy Spirit? Sabi nila, siya daw. Pero hindi daw persona. So, ang pag-aaralan po natin ngayon ay tungkol sa banal na Espiritu, mga kapatid. Ang sabi dito sa talatang ito, I will pray the Father that He shall give you another comforter that He may abide with you forever. Ang tanong, bakit po ang ating iglesia ay hindi kaagad naniwala sa Trinity? Alam niyo ho kung bakit nakakaakit ang mga anti-Trinitarian ay simple lang ang dahilan. Kapag kayo po ay binasahan ko ngayong umagang ito ng pahayag ni Uriah Smith, ng pahayag ni James White, ng pahayag ni R.A. Underwood, ng pahayag ni Joseph Bates, na itong mga pioneer na ito ay hindi naniniwala sa Trinity. Pag binasahan ko po kayo ngayon ng ganyang pahayag at wala po kayong knowledge, at ang tatanungin sa inyo kung si James White ay hindi naniniwala sa Trinity, bakit ikaw ay naniniwala sa Trinity ngayon? So napakahirap po niyan, mga kapatid, kung wala po tayong knowledge sa history ng ating iglesia. So dapat sa bawat mananampalataya magkaroon po tayo ng pagsisikap na alamin yung pong ating history. Kung bakit po sila nakakaakit ay ito yung nakikita kong dahilan. Sapagkat kung aking iaano sa aking sarili, pag binasahan mo nga naman ako ng statement ni James White, who is James White? Na siya ay hindi naniniwala sa Trinity, ay bakit ang mga Adventist ngayon ay Trinitarian? Di ho ba? At kung babasahan ko kayo
ng isang pahayag ng pioneer na hindi sila naniniwala ng Holy Spirit ay person, ay bakit tayo ngayon ay naniniwala na ang Holy Spirit ay persona? Hindi ho ba mga kapatid? Kaya napakahirap po ng topic na ito. Okay? Sabi niya, even the Spirit of truth whom the world cannot receive, because it seeth him not. Neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you and shall be in you. Ito po yung pahayag ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa banal na Espiritu. Ngayon, balikan ko lang po yung pastor na namit ko, na yun ang sabi niya, ang Holy Spirit, si Jesus Christ. Ako po ay hindi po ako mapalagay. So, siya po, sa kaunting kaalaman ng pagbabasa ko sa Biblia, ay nagtanong po ako sa kanya. Sabi ko, Pastor, pwede ho ba akong magtanong ng kahit isang tanong lang? Gusto kong liwanagin yung pahayag mo, baka nagkakamali ako, tama ba na yung presentation mo na si Jesus Christ din ang Holy Spirit? At yun po ay kanyang kinonfirm na talagang si Jesus Christ ang Holy Spirit. Sabi ko, kung ganon, ay gusto kong magtanong ng kahit isa lang. Ito po ang aking tanong sa kanya, inilagay ko na po dyan. Ang sabi dito sa talatang ito, sinabi ng mga Hudyo sa kanya, ngayon nalalaman naming mayroong kang demonyo, namatay si Abraham at ang mga propeta. Sinasabi mo, kung ang sino man ay tutupad sa aking salita ay hindi niya matitikman magpakailanman ang kamatayan. Verse 53, dakila kapabaga sa aming amang Abraham na namatay at nangamatay ang mga propeta, sino ang ipinalalagay mo sa iyong sarili? Hinighlight ko po yung sagot ng Panginoon. Ang sagot ng Panginoon, kung niluluwalhati ko ang aking sarili, ang kalwalhatian ko ay walang anuman. Ang tanong ko kay Pastor, Pastor, sa talatang ito ba ay niluluwalhati ni Kristo ang kanyang sarili? Ang sagot niya ay hindi. Maliwanag naman na hindi niya niluluwalhati ang kanyang sarili. Kasi sabi niya, kung niluluwalhati ko ang aking sarili, ang kalwalhatian ko ay walang anuman. Ang aking Ama ang siyang lumuluwalhati sa akin. Ngayon, pagdating po dito, tingnan po ninyo, sa 16 verse 14, tungkol sa banal na Espiritu, ang sabi niya, luluwalhatiin niya ako. Pero yung banal na Espiritu daw ay siya rin. Ang tanong ko, sabi ko, alin po ang tama? Hindi niluluwalhati ni Kristo yung kanyang sarili? Or, dahil siya rin yung Espiritu, ay talagang niluluwalhati niya? Kasi siya rin yung banal na Espiritu. At ang sabi niya po sa akin, wag na tayong mag-usap. So, hindi na po kami nag-usap at hindi niya rin po ako sinagot, mga kapatid. So, ngayong umaga po, ito po ay kinuha ko sa ating journal, no, of the Adventist Theological Society. So, hindi po ito sa aking sarili. Ang sabi po dito ni Ron E. M. Closet, what we understand regarding the nature of the Holy Spirit will influence our response to His work in our lives. Totoo po ito. Makikita natin mamaya gaano kahalaga na makilala natin ng totoo ang banal na Espiritu. Bakit? Kasi ang sabi ng ating Panginoon, ang kasalanan sa anak ipapatawad. Ang kasalanan sa Espiritu, hindi. Pero siya rin yung Holy Spirit. Mga kapatid, mag-isip po tayong mabuti. Ang sabi ng Panginoon, anumang kasalanan ang gawin sa anak, ipapatawad. Pero yung kasalanan daw sa Espiritu, hindi. Pero siya rin yung Holy Spirit. Pag-isipan po natin. Di ba? Sabi rito, the Holy Spirit mentioned 88 times in the Old Testament. Alam nyo, ito yung napakalaking problema. Sino ho ang nag-inspire para maisulat ang Biblia? Holy Spirit. Pero bakit hindi niya isinulat yung tungkol sa sarili niya ng mas marami kaysa ama at anak? Diyan nyo po makikita mamaya ano ang significance po niyan. Okay? 264 times sa New Testament. The doctrine of the Holy Spirit is one of the most elusive themes in the Bible. Talagang inaamin po ito ng ating church. Ito po ay napakahirap na topic, mga kapatid. Sabi dito, for many Christian, the Father is seen as fairly impersonal and transcendent, and the Son as far removed in history,
while the Spirit is the point at which the Trinity becomes personal to the believer. Since that is so critical study, we must, while not forgetting the importance warning by pen by Ellen White. Ito po dapat yung magiging barometer. Sabi ng ating propetisa, it is not essential for us to be able to define just what the Holy Spirit is. The nature of the Holy Spirit is a mystery. Sabi po ni Mrs. White, men cannot explain it because the Lord has not revealed it to them. Regarding such mysteries which are too deep for human understanding, silence is golden. Ang sabi ni Brother Richard kanina, kung kaya po nating i-explain ang Diyos, Diyos ka rin, which is correct. Kaya nga, hindi po talaga natin maaarok sa ating finite mind kung ano talaga ang kadyusan. At bahagi po ng kadyusan ang banal na espiritu. Bibigyan ko lang po kayo ng background tungkol sa pag-aaral ng mga naunang mga mananampalataya tungkol sa banal na espiritu. Sabi rito, the doctrine of the Holy Spirit was not fully treated until 12th century. By the late 2nd century, there will develop a growing emphasis on the divinity of the Holy Spirit. Kaunting background lang po ito mga kapatid. Gusto ko lang pong malaman po ninyo na talagang yung pag-aaral sa Holy Spirit ay hindi ganon katindi yung ginawa nilang pag-aaral. Can you imagine 12th century? Much confusion remain with many struggling to even include the Holy Spirit as member of the Godhead. Nakikita po ninyo ito. Kaya pala hindi po tayo kailangang magtaka. Bakit yung marami sa ating mga pioneer ay ganito rin ang kanilang kalagayan? Paul of Samosata, for instance, believed that the Holy Spirit was basically the grace of God poured upon the apostle. Irenaeus taught that the Spirit was an attribute of God, such as divine wisdom. Origen, on the other hand, went far afield from ontological Trinity. So dito makikita po ninyo, iba-iba. It was Cappadocian fathers in the 5th century who fortified the notion of the Holy Spirit as person. Gaano katagal? 5th century. The First Council of Nicaea, convened by Emperor Constantine, AD 325, proclaimed in that creed, we believe in one God, the Father, Almighty, maker of all things visible and invisible, and one Lord Jesus Christ, the Son of God, begotten of the Father. Begotten, not made. Mahalaga po ito sa ating pag-aaral. Tandaan nyo po yan. Si Jesus Christ ay begotten, not made. Okay? Being of one substance with the Father, but even though a small paragraph and a much more substantial paragraph are dedicated to the Father and the Son, the creed ended with the cryptic, and we believe in the Holy Spirit. Nothing more was said about the Spirit. Nakita po ninyo? Ano pa? This concept had experienced a revival not only among many church leaders, but also among secular leaders with power. Decades after the original creed, Arian theology survived. So, alam naman po natin yung paniniwala ng mga Arianism, mga kapatid. Ngayon, ito yung pagbabago. The council not only expanded on the Father and the Son, but added a full and significant paragraph on the Spirit, who now proceeds from the Father. Tandaan po natin ito, babalikan ko ito mamaya. Kasi, lalabas dito mamaya, mga kapatid, yung Holy Spirit daw po dito, proceeds from the Father, who with the Father and the Son together is worshipped and glorified, who spoke by the prophets. So wala talaga yung Holy Spirit, parang ano lang siya. Isang, ano lang, hindi po siya kasali. Kumbaga, out of place po siya. Even though during the Middle Ages, the Spirit was fully accepted as equal with God, confusion continued. The trouble reflected past controversies over Christology regarding the exact origin of the Spirit. Was he from God the Father? Or from the Son? Or from both? Nakita po ninyo yung confusion na nangyayari tungkol sa Holy Spirit. Dahil nga ang paniniwala nila, hindi naman persona ng Holy Spirit, siya po ay galing lang sa Ama, or galing ba sa Anak, or galing sa Ama o sa Anak. Ngayon, all was quiet in the West. Tandaan po natin, pag binalikan nyo po ang kasaysayan ng church, may West, may East. Okay? All was quiet in the West until the Eastern Church discover now famous Filioque.
clause. Ano yung clause? Yung pang filioque clause ay dinagdagan daw nila ng, sabi dito, to the Nicene Creed had been added the word filioque, Latin for and the Son. Ibig sabihin, yung Holy Spirit daw is from the Father and the Son. Pero ito mga kapatid ay hindi matanggap ng Eastern Church. Tingnan po ninyo, sabi niya, the Eastern Church already meet. Dito na sila na, kumbaga, nagkaroon na silang hindi magandang dito. Sabi niya, meet at the preeminence of the Rome in the Church Catholic, in fully holding the concept that the Father alone was the sole fountain, root, and cause of deity, would not stand for such treason. The filioque controversy became the greatest theological disagreement in the history of the Christian Church, leading to the permanent rift between the Eastern and the Western Church. Ano lang pinagtalunan nila? Ang sabi ng Western Church, ang Holy Spirit ay galing sa Ama at sa Anak. Hindi mo matanggap yan ng Eastern Church. Ang stand ng Eastern Church, hindi. Ang Holy Spirit galing lang sa Ama. Nakita po ninyo? So, walang kwenta talaga masyado. Hindi siya. So, yan po ay isa sa dahilan kung bakit po sila naghiwalay. Okay. So, dito na po tayo mga kapatid. Sa atin po, fundamental question regarding the person of the Holy Spirit. In 1906, Ellen White wrote that the Holy Spirit has personality. Nagsulat si Ellen White tungkol dito mga kapatid. Else, he could not bear witness to our spirits and with our spirit that we are the children of God. He must also be a divine person. Else, he could not search out the secrets which lie hidden in the mind of God. The statement alludes to the three fundamental questions that must be answered. Is the Holy Spirit God? Is the Holy Spirit person in the Godhead? What is the relationship of the Holy Spirit to the Godhead? So, tuloy tayo mga kapatid. Tanong, is the Holy Spirit a person? Persona ba ang Holy Spirit? Okay. Of course, sa ating pong panahon ngayon, napakadaling sagutin ng yes. Pero sa panahon ng ating mga pioneer, tingnan po ninyo, the personhood of the Holy Spirit was something with which early Adventist pioneer struggled. Tandaan po natin ito mga kapatid. Along with anti-Trinitarian views, some thought of the Holy Spirit are less than a person. Long-time church editor and General Conference Secretary, can you imagine? Uriah Smith. Matagal po siyang, sabi dito, long-time church editor, Secretary Uriah Smith, for example, as late as 1891, described the Holy Spirit as that divine, mysterious emanation through which they, the Father and the Son, carry forward their great and infinite work. Si Uriah Smith po yan, mga kapatid. A year earlier, he had pictured the Spirit to be a divine influence. Hindi po persona. And not a person like the Father and the Son. So, pag ito ay ipinakita sa inyo ng mga anti-Trinitarian at wala kayong idea, tapos ang usapan. Kaya hindi po kayo magtataka, mayroon pong elder sa kalagitnaan ng church nyo, anti-Trinitarian na. Yan po ang katotohanan mga kapatid. Sabi dito, the lack of clarity in the Adventist Church regarding the person of the Holy Spirit was the result of a lack of truly Trinitarian understanding of God. Kaya nga, ayaw nilang tanggapin ang Trinity. Dahil kung hindi man persona yan, paano magkakaroon ng Trinity? Even Ellen White, sabi dito, quoting the King James Version, kept referring to the Holy Spirit as an it. Ang sabi po dyan mga kapatid, maging si Ellen White, pag tinukoy niya yung Holy Spirit, it ang ginagamit niya in her writing. However, all that changed by 1898. Ano ho ba ang nangyari noong 1898? So, dapat makikita po natin dito, from here to here. Hindi po nanatili dito mga kapatid. Kasi, pag nakausap niyo po yung mga anti-Trinitarian, hindi na umalis dito. Hindi na umalis. Hindi na nagbago. At kaya nagbago na kasi nga ang church daw ngayon, Babylonia na. Yan ang problema mga kapatid. Papakita
ko po sa inyo yung ilang mga pahayag na talagang ganito yung nangyayari sa ating history. Tingnan po ninyo. Of early state thought of an impersonal spirit. Ano sabi dyan? The Holy Spirit is not a person. In all our prayers, we naturally conceive God as a person and of the Son as a person. But who ever conceived of the Holy Spirit as being a person? Standing there beside the Father and equal with Him. Such a conception never enters anyone's mind. The simple truth is that God is a real person in bodily form, and the Holy Spirit is truly the Spirit of God, a divine influence. Sino may sabi? Uriah Smith. At nakasulat po yan sa Review and Herald. Pag dumating po ako sa inyong church, anti-Trinitarian ako, dala-dala ko ang sulat na ito sa Review and Herald at sasabihin ko, si Uriah Smith hindi naniniwala na ang Holy Spirit person. Anong sasabihin ninyo? Nga na lang tayo, mga kapatid. Kasi wala tayong idea. At least, mga kapatid, lahat ng nandito ngayon, kung may makakausap po kayo na magsasabi, si Uriah Smith ay hindi naniniwala na ang Espiritu ay person, tama ka noong una. Yun ang sagot. Di ba? Ito ba sabi? Sino naman nagsabi ito? Ganon din. Respecting the Holy Spirit, the Bible uses expression which cannot be harmonized with the idea that it is a person, like the Father and the Son. 1877, J.H. Wagoner, ano sabi? Wrote of the Holy Spirit as an it rather than he. 1878, Uriah Smith answered the question, what is the Holy Spirit? By writing in a word, it may perhaps best be described as a mysterious influence. Okay? D.M. Conwright, ayan, sikat na sikat po ito. In a more argumentative and apologetic two-part article, explicitly rejected the personhood of the Holy Spirit. Unlike Miller, sabi po rito, mga kapatid, many early Adventist pioneers rejected the Trinity teaching. James White, a former minister of the Christian Connection, and Joseph Bates and Joshua V. Himes, who likewise came from that tradition, rejected the Trinity. Ay bakit kayo ngayon naniniwala sa Trinity? Nadaya na kayo. Hindi ho ba ganun ang lalabas niyan? And then, sabi niya, because it was not a term used in the Bible. So yung ginagamit na argument ngayon ng mga anti-Trinitarian, nasa Bible ang Trinity. Wala. Di ba? James White called it an scriptural Trinitarian creed and the old Trinitarian absurdity. Sipin mo, ang tawag ni James White sa Trinity, absurdity. Uriah Smith, ito pa, considered Jesus Christ as just created being. Paano magkakaroon ng Trinity, mga kapatid? Kung ang ating Panginoong Jesucristo ay created being, tapos ang Holy Spirit ay divine influence, nasaan ang Trinity, Brother Richard? By 1881, he concluded that Jesus was begotten, not created. Tingnan nyo, nagbago na. Mayroon ng changes from created daw si Jesus Christ noong 1881, not created na, begotten na. So, nandyan din po yung ano nila ngayon. G.N. Andrews also postulated a similar view that Christ at some point in the eternity of the past had a beginning of days. Nakita po ninyo? Kaya yung ipinaliwanag ni Brother Cherd kanina, tandaan po ninyo. Other Adventist pioneers like G.B. Prisby, G.N. Lotboro, R.F. Cottrell, D.M. Conwright, J.H. Wagoner, other dismissed the Trinity doctrine or opposed the scriptural teaching of the eternal deity of Christ. Kaya ito yung problema ng mga anti-Trinitarian ngayon. Hindi nila alam na kaya pala hindi naniniwala sa Trinity yung ating mga pioneer, hindi lang dahil sa banal na espiritu, kundi dahil din sa divinity ng ating Panginoong Jesucristo. Nakita po ninyo? Hindi pala nila alam or itinatago siguro nila. Okay? Sabi dito, respecting the Trinity, I concluded that it was impossible for me to believe that the Lord Jesus Christ, the Son of the Father, was also the Almighty God, the Father, one of the same being. So, ang thinking nila, si Jesus Christ, yung Father,
yung Father, si Jesus Christ, siya rin. Kaya sabi niya, ay, hindi pwedeng maniwala ako dyan. He told his father, dinibate niya yung tatay niya. Ano sabi niya sa tatay niya? If you can convince me that we are one in this sense, that you are my father, and I your son, and also that I am your father and you my son, then I can believe in the Trinity. Sino po yan? Si Joseph Bates. Kaya nga sabi ko, pag binasa ko na ito, paano na? Ngayon, ang sabi doon sa ating unang binasa kanina, maging si Ellen White, kapag binabanggit niya yung Holy Spirit, binabanggit niya it. Pero ang sabi doon, 1898 nagkaroon ng pagbabago. Bakit? Tingnan po ninyo ha. A new understanding of the nature of Christ and the person of the Spirit made her clearly state that in Christ is life, original, unborrowed, and derived. And the personal pronoun he was used in reference to the Holy Spirit, who was said to be the third person of the Godhead. Nakita po ninyo yung changes. May changes? Wala. Meron. Pero hindi ipinipresent ng anti-Trinitarian. Yan po ang isang napakalaking problema. Ngayon, itong pahayag ni Mrs. White na ito, na in Christ is life, original, unborrowed, and derived. Sabi dito, the publication of the Desire of Ages propelled a paradigm shift that surprised many and shocked some. Nung mabasa po nila ito sa libro ni Ellen White, nagulat po sila. Lalong-lalo na yung mga naniniwala na si Kristo ay nilalang. Alam mo ang ginawa? O, tingnan po ninyo. Ito. This statement came as a shock to the theological leadership of the church. M.L. Andresen, who had become an Adventist just 4 years earlier at the age of 18, and who would eventually teach that the church at the Church North American Seminary claimed that the new concept was so different from the previous understanding that some prominent leaders doubted whether Ellen White had really written it. Nakita po ninyo? Sapagkat alam ni M.L. Andresen, ang stand ng church, created si Kristo, ang Holy Spirit, hindi persona. Kaya sabi nila, talaga bang sulat ni Ellen White yan? Parang hindi naman. At ginagamit din po nilang argument ngayon yan ng mga anti-Trinitarian. Pag binasahan mo sila ng sulat ni Ellen White, sasabihin nila, hindi sulat ni Ellen White yan. Ganyan po ang kanilang ginagawa. Ngayon, anong ginawa po ni M.L. Andresen? Tingnan po ninyo. After Andresen entered the ministry in 1902, made a special trip to Ellen White's California home to investigate the issue for himself. Ang ibig sabihin, 1898, 1902, hindi pa rin makapaniwala si M.L. Andresen na yun ay sulat ni Mrs. White. Anong ginawa niya? Pinuntahan niya si Mrs. White. He had brought with him a number of quotation to see. Sabi dito, Ellen White welcomed him and gave him access to the manuscript. Simple lang naman. O sige, puntahan mo yung mga manuscript. Reviewin mo, tingnan mo. To see if they were in the original in her own handwriting. He recalled, I was sure Sister White had never written. Ibig sabihin, habang pinupuntahan niya yung mga manuscript, nasa isip niya, sigurado ako hindi niya sinulat yon. Pero ano nangyari? Ano daw hindi sinulat ni Miss White? In Christ's life, original, unborrowed, and derived. But now, ano sabi? But now I found it in her own handwriting, just as it had been published. Ang ibig sabihin, kung ano yung nasa manuscript na sinabi ni Ellen White, yun talaga ang isinulat niya. Sabi na ito, it was so with other statement. As I checked up, I found that they were Sister White's own expression. Sabi niya, today, Seventh-day Adventist official statement of the beliefs clearly states that the Bible reveals that the Holy Spirit is a person, not an impersonal force. This is standard Christian doctrine,
Of course, but Christian theological tradition was never been a good enough reason for Seventh-day Adventists to settle on biblical teaching. What then is the biblical evidence for the personhood of the Spirit? Meron po ba tayong proof from the Bible? Ang sabi ng ating Panginoon sa Juan 16:12, marami pa akong mga bagay na sasabihin sa inyo, pero hindi nyo pa matitiis sa ngayon. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ang ating Panginoon ay tinitingnan niya yung ating capacity to receive a truth. Kaya makikita po natin yung nangyari sa history ng ating church ay dahan-dahan po nating napag-aralang katotohanan. Ang sabi dito, at times people have viewed the Holy Spirit as an it, in part because the neuter gender for spirit both in original Greek, pneuma, and English have contributed to this concept. An example is Romans 8:16. So ito po yung mga nire-review natin. However, when John the Beloved recorded the words of Jesus, he used the masculine pronoun, ekenos. Yung mga expert po ng Greek grammar, maiintindihan nyo po ito, mga kapatid. Ako po ay hindi expert sa Greek grammar. Pero ang sabi dito, ginamitan daw ng masculine pronoun yung Holy Spirit. Ekenos, yung word na he. When referring to the Holy Spirit. When the Helper comes, that is the Spirit of truth, He will bear witness of me. When He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all truth. And I will ask the Father, and He will give you another helper. So, sabi dito, either John made a consistent grammatical error, or he purposely called the Holy Spirit a he. Maaring sabi niya, maaring nagkamali kaya si Juan sa kanyang paggamit ng masculine pronoun na he. Since no similar error is made in the rest of John's Gospel, we conclude he did it to make a point. Jesus referred to a person and not a thing. So, ang pinagbatayan natin, mga kapatid, hindi lamang yung binanggit ni Mrs. White, kundi pinag-aralan natin ang mga talata sa Biblia. At ang ginamit tungkol sa banal na espiritu ay he. So, sabi dito, some people consider the Spirit to be a power. Power lang daw, from the Father and the Son. For the Scripture state that the Father and Son sent the Spirit. Sabi dito. Okay? Ano ba ang meaning ng person? A person is an intelligent and voluntary entity of whom personal properties may be truly predicated. A person is a living entity endowed with understanding and will, being an intelligent and willing agent. Itong paliwanag po ni Norman Galley sa kanya pong libro na Systematic Theology, God as Trinity. Ang sabi niya, we need to consider the Greek grammar of John 14:26. So, pinag-aralan talaga natin itong talatang ito, which read, the advocate, the Holy Spirit, will teach in the Greek, this is ho parakletos, to pneuma to hageon, ekenos, didake. Embedded in this word is the answer to our question as to whether or not the Spirit is a person. Consider the evidence, the masculine, sabi dito, the masculine definite article advocate, masculine noun, the neuter definite article spirit, neuter noun, the neuter definite article holy, he, masculine pronoun, will teach. So, the Holy Spirit, neuter, is divine by the advocate and he that are both masculine. This indicates, sabi niya, that the Holy Spirit is a person and not merely a power. Okay. Kung may time, ay pwede po natin itong ipagpatuloy, mga kapatid, para lalo po tayong malaman natin yung tungkol sa banal na Espiritu. Okay, maraming salamat po, Brother Gomer. So, dadako tayo sa atin pong question. So mga kapatid, ako po ay taga Lucena, Brother Elmer Alamag.
Ito po kasing bali i-relay kong tanong ay naitanong lang din po sa akin. Ang tanong po sa akin kasi ganito. Siya po kasi naniniwala sa ang oneness. Ano po? Opo. Tapos sabi ko, ako kasi po naniniwala sa Trinity. Yun, meron din akong nalaman na meron din naniniwala na dalawa lang. Ang tanong po sa akin, ganito, ba't ang mga Seventh-day Adventists ay naligtas doon sa langit, sino bang makakasama nilang Diyos? Kasama ba doon sa ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu? Pag nakasama natin ang Diyos sa langit. Kasi raw po, kung isa lang si Jesus, totoo na isa lang yung Diyos. Ano po na yung Ama, yung po, yung oneness. Kung dalawa lang naman, yung Ama at Jesus, totoo yung dalawa. Ang tanong po sa akin ganito, may mababasa ba tayo sa Bible na magkakasama, pag nakasama ng mga banal ang Diyos, na magkakasama po yung tatlo? So kung makikita ba doon sa langit yung Ama, Anak at Espiritu Santo? Alam nyo, napakahirap pong sagutin po yan, mga kapatid. Bagamat meron po tayong mga natalatang nababasa, halimbawa sa Mateo, ang sabi ng Mateo, mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Hindi po natin ito alam kung physical or ano ba yung ibig sabihin ng makita. Kasi si Apostol Pablo sabi niya, sapagkat kami nagsisitingin sa mga bagay na hindi nakikita. So, si Apostol Pablo sabi niya, nagsisitingin kami sa mga bagay na hindi nakikita. So, pwede nating makita na hindi tayo magsisitingin. Ngayon, doon sa isang talata naman ng unang Timoteo 6:16, kung hindi ako nagkakamali, ang sabi doon, yung Diyos ay hindi nakita o makikita man. Pero ang sabi ng ating Panginoon, doon sa kanyang pagpapahayag tungkol sa Holy Spirit, kami ay titira sa inyo. Kasama yung banal na Espiritu. So, hindi po natin may imagine, mga kapatid, yung kung ano man yung nasa langit. Definitely ang ating Panginoon, mga kapatid. Definitely. Makikita po natin ang ating Panginoon kasi sabi niya, makikita natin siya na kagaya din natin, ang sabi ni Juan, mga kapatid. Yung Ama, we'll see. Ay sabi ni Apostol Pablo, hindi nakita ni makikita man. Yung Holy Spirit, ang sabi naman niya, sapagkat walang laman at buto, hindi rin nakikita. Mabuti na lang, nagkatawang-tawang ating Panginoon, at least, mayroon po tayong makikita pagdating doon. Sigurado po yun, mga kapatid. Yung iba, surprise na lang siguro. Tatanong yung pangaulang topic natin, yung tinapik ni Brother Junjun. Brother Chris po, Malabanan from Luta SD Church sa Malbar. Regarding po dito sa Matthew 12 verses 31 and 32. Alin ho ba dito yung mga kapusungan na binabanggit natin, Panginoon, na hindi ipatatawad? Mga kasalanan o mga kapusungan na hindi pinatatawad. Okay, maliwanag po dyan, mga kapatid. Kung babasahin po natin yung 12, ay marami pong ginagawa ang ating Panginoon nahayag sa paningin ng mga Hudyo. Actually, kung titingnan nyo po, maganda po yan Kung titingnan nyo po yun, ay marami pong ginawa ang ating Panginoon. Pero, ito mga Hudyo, ang sabi nila, ginagawa niya yan dahil kay Beelzebub. Ibig sabihin, hindi nila matanggap na yun ay gawa ng Diyos. Ngayon, bakit naisama ngayon yung Holy Spirit po doon? Kaya niya binanggit na yung kasalanan sa Holy Spirit hindi mapapatawad. Bakit po ganon? Tingnan po natin Tingnan po natin yung 12:28 ng Mateo. Ngunit kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, ito pala yon. Ang ibig sabihin, sinasabi ni Kristo na yung kanyang ginagawa ay gawa ng banal na Espiritu. Pero, ang sabi ng mga nakakita, hindi, gawa ni Beelzebub yan. Ikaw ay nagpapalabas ng demon sa pamamagitan ni Beelzebub. Sabi rito, ngunit kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, nagpapalabas ako ng mga demonyo, ay dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Tuloy, papaano bagang makakapasok ang sino man sa bahay ng malakas at samsamin ang kanyang mga pag-aari kung hindi mo nagagapusin ang malakas? At kung magkagayon, masasamsam niya ang kanyang bahay. 30. Ang hindi sumasa akin ay laban sa akin, ang hindi nag-iimpok na kasama ko ay nagsasambulat. 31. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ito na nga, ang bawat kasalanan at kapusungan
ay ipatatawad sa mga tao datapwat ang kapusungan laban sa Espiritu ay hindi ipapatawad. Bakit po siya hindi ipapatawad? Una po sa lahat, ito po ay connected sa gawain ng banal na Espiritu. Ang ibig sabihin, kung yung gawain ng banal na Espiritu ay hindi po natin pinakinggan, ano ho ang isang gawain ng Holy Spirit? Kanina sa ating pag-aaral, gawain ng Holy Spirit na ikaw ay akitin na magsisi. Tama? Huwag mong pakinggan. Hindi ka mapapatawad. Kasi gawain ng Holy Spirit ang akayin tayo na magsisi. Kaya nga, habang nararamdaman natin na may umaakay sa atin sa pagsisisi, magsisi tayo. Huwag ho tayong maniwala doon sa, saka na ako magbabalik loob pag nakita ko na malapit na. Narinig nyo na ho ba yan? Marami ho yan. Yung mga backslider, pag dinalaw mo, saka na ako magbabalik loob. As if may kakayahan siyang magsisi sa kanyang sarili without the Holy Spirit. Kaya nga, pag umalis yung banal na Espiritu, wala ka ng kakayahan na magsisi sa sarili mo, mga kapatid. Yan po ang isa sa pwede nating maisagot dyan sa tanong po na yan. Ito ay tanong din para maliwanagan pa rin ang ating mga kapatid. Kasi binabanggit sa Biblia na meron lamang isang mediator. Pero, kasi yung aking kaibigan na Tuniti, talagang ini-insist niya na ang banal na Espiritu ay si Kristo din. Kasi kung ang Biblia ay nagsasabi na meron lamang isang mediator, how come ng Holy Spirit ay nag-i-intercede din sa atin? So, ang isang Espiritu ba at saka si Kristo ay same? Kasi kanya... Okay. Ang tanong, mediator versus intercede. Parang magkaiba po yan, mga kapatid. Okay? Kapag binanggit po natin yung mediator, ang purpose po ng mediator, basahin po natin sa unang Juan 2:1. Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Hesus Kristo ang matuwid. So, kapag sinabi po nating mediator ito, siya po yung may kakayahan na yung ating mga kasalanan ay mapatawad. Mga kapatid, bakit? Kasi siya ang namatay. Siya po ang namatay sa krus ng Kalbaryo, siya ang nagbuhos ng dugo. At yung dugo ni Kristo ang siyang naging pantubos. Kaya tama ang Biblia na walang ibang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Ang sabi ni Kristo, ako ang daan, ang katotohanan, ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. So tama po na si Kristo lang po talaga ang mediator. When it comes to sin, pag pinag-usapan natin ang kasalanan, mga kapatid, ang ating Panginoon po ang mediator po natin. Ngayon, ano ang gawain ng Holy Spirit? Sabi ko nga, kung dapat maintindihan natin ang gawain ng Holy Spirit, ang gawain ng Holy Spirit ay i-convict tayo doon sa ginawa ni Kristo. Para maramdaman natin yung ginawa ni Kristo at tayo ay magsisi. Intercession ang tawag po dyan, mga kapatid. Hindi po ang banal na Espiritu ang nagmi-mediate sa atin sa Ama, kundi ang anak. Okay? Pero ang sabi niya, yung banal na Espiritu ay another comforter. Okay? So, hindi naman po tayo tutol doon, mga kapatid. Bakit? Kasi nga, yung gawain ng Holy Spirit ay i-convict tayo. Saan tayo i-convict? Alam niyo, kahit anong present natin ng pag-ibig ni Kristo, kahit magpakita ka po dito ng cross na malaki na nakabayubay si Kristo dyan, hindi ho lahat makukonvict. Kasi gawain po yan ng Holy Spirit, mga kapatid. Ang tanging mediator natin sa ating kasalanan, sabi ni Juan, si Hesus Kristo ang matuwid. Yan po yan, mga kapatid. Okay, maraming salamat, Brother Gomer.